Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. Sa video ito ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng simpleng donut. Isama na rin natin yung recipe ng ating icing sugar. So bago tayo magsimula ay pakilike at share ng aking video at pakisubscribe na rin po ng aking channel. Simulan na po natin. At ito na yung ating unang ingredients. Yan, kailangan lang natin ng asukal, asin, maglagay na rin tayo ng powder milk, sunod ay isang itlog at vanilya. Sunod natin ilalagay ay lard or shortening. Pwede rin kayong gumamit ng margarine. Sunod ay tubig. So pag nalagay nyo na yung mga ingredients sa aking nabanggit, ay haluin muna natin. Tunawin natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin. Lalong-lalo na kung gagamit tayo ng rock salt, kailangan matunaw natin ng maayos. Sunod ay ilagay na natin ang ating harina, first class flour, kalahating kilo at may kasama na po siyang yeast. So bali sa part ng mga sangkay is bubuuhin lamang natin yung ating minamasa. Ito nga palang ating masa mga sangkay is gagamitan natin ng makina. Dahil may makina tayo, mas magandang gumamit ng makina dahil mas mabilis natin mapapakinis itong ating masa. Pero kung kayo po ay walang makina, ay pwede naman po kayong magmano-mano nitong ating dough. Yun nga lang, may katagalan nga lang dahil mano-mano. Medyo may kahirapan, lalong-lalo na kung kayo ay baguhan. So balik kung sakaling kayo ay mamano-mano or manual process itong ating pagpapakinis itong ating masa, ay add lamang po kayo ng tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagpapakinis itong ating dough. So ayan, bali itong ating dough mga sangkay, inuulit ko is gagamitan natin ng makina. So ayan, nabuo na natin. Ngayon ay gagamitan natin ng makina para sa ating pagpapakinis. So ayan, kung makikita nyo mga sangkay, ang tawag dyan is dough roller, yung aking ginagamit sa pagpapakinis ng ating dough. Yan, kung ikaw ay baguhan pa lamang po, ay kung sakaling gagamit kayo ng makina na yan, ay dapat po ay may bantay para po nakikita kung paano nyo ginagawa ang inyong pagmamakina, dahil hindi po basta-basta ang paggagamit ng makina na yan, delikado po yan. So ayan, pag ating napakinis yung ating dough, ay ayan, pahiran lamang po natin ng mantika or lard para po kung sakaling magpatong-patong man yung ating nakaputol na dough, ay hindi po sila magdidikit-dikit. So ayan, bali titimbangan po natin, bali 30 grams po ang bawat putol nitong ating dough. Ito nga palang ating donut mga sangkay is napakadaling gawin. Pwede nyo po itong gawin para pang merienda, or pwede nyo rin itong gawin lalo-lalo na kung gusto nyo pang negosyo. Kung gagawin nyo po itong pang negosyo, ay dapat po timbangin nyo ang inyong dough para pantay-pantay po ang bigat ng inyong donut. At kung sakali naman pang merienda lamang inyong paggawa nito, ay pwede nyo na pong hindi timbangin yan mga sangkay. Dahil pang merienda nyo lang naman, okay lang po yan kahit magkakaiba siya ng bigat. So bali kung sakaling kayo gagawa nitong ating dough, ay siguraduhin po na tama yung mga ingredients na inyong ilalagay. I-double check nyo po yung mga ingredients bago kayo mag-mix para po maiwasan nyo yung pagkakamali, para hindi masayang yung ating ingredients. Bali panoorin nyo lamang po yung ating video simula hanggang dulo nang masundan nyo po ng tama kung paano ang proseso ng paggawa ng ating donut. So ayan, next step natin kapag atin ang naputol lahat or nakat lahat, ayan, kung papansin nyo ay binilog po natin yan. Bibilugan natin yan lahat mga sangkay. So bali kung kayo po ay hindi pa sanay magbilog ng masa, ay ayan, tingnan nyo lamang po yung video, panoorin nyo po ng maayos, sundan nyo lamang po kung paano ko binibilog itong ating masa. So napakadali lamang po ng pagbibilog. Pinakamadaling pagporma po ng tinapay ay ito pong pagbilog mga sangkay. Ayan, ididiin nyo lamang sa lamesa at medyo itutulak nyo lamang yung dough at saka ikutin nyo po ang inyong kamay. So ganyan po ang pagpuporma natin ng pagbilog ng ating masa. So bali hindi lamang po sa donut yung ginagawa mga sangkay, ginagawa rin yan sa ating monay, mga buns. So marami po pong klaseng tinapay na ganyan ang pagbilog. Ganyan kasimple lamang po. Kung pag kayo po ay natuto ng ganyan pagbibilog, ay marami na po kayong klaseng tinapay na magagawa. So mga sangkay, kung sakaling ikaw ay interesado gumawa ng tinapay, iba't ibang klaseng tinapay, o naghahanap ka ng iba pang baking recipe, ay pasyalan mo po yung aking channel. Dahil marami na po ang naka-upload na recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. Ito nga palang recipe ng ating donut mga sangkay. Kung sakaling hindi nyo napansin sa ating screen, ay pasyalan nyo na lamang po sa description, dahil dun ko na lamang po ilalagay ang kompletong ingredients itong ating ginagawang donut. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, ay huwag pong kalimutan mag-like at share ng ating video. At pakisubscribe na rin po kung sakaling ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling meron akong bagong video na i-upload. Next step natin mga sangkay, kung sakaling nabilog na natin lahat, ay ayan, lagyan muna natin ng harina sa ibabaw. So
Ayan, para hindi siya madikit mamaya pag ating binutasan. So ayan, lalagyan natin ng konting harina lang mga sangkay ha. Ayan, bali meron tayong 37 piraso na donut at i-rest muna natin ng ilang minuto. At dito sa part na to mga sangkay ay bali na i-rest lamang natin ng 20 minutes. So ayan, bali bubutasan na natin yung itong ating binilog na dough kanina. So ganyan po yung aking proseso ng pagbubutas ng ating or pagporma ng ating donut. Dahil wala tayong panghulma ng donut mga sangkay, ganyan yung ating proseso ng pagbubutas ng ating donuts. Bali kung marami kayong gagawin mga sangkay at ganyan ang inyong pagporma ng donut ay medyo matagal-tagal po yan, lalong-lalo na kung hindi pa kayo sanay sa pagbubutas ng donut. So ay mga sangkay, ganyan lang ang gagawin nyo, medyo laparan nyo lang ng bahagya, butasan at paikot-ikutin gaya ng papaikot-ikot nyo sa inyong mga jowa. Joke. So ayan, ganyan mga sangkay, yung banat-banatin nyo lang bahagya para magkaroon ng butas. Huwag nyong babanatin ng masyado kasi baka naman maputol, mawawala sa forma ang inyong donut. So ayan, pag inikot-ikot nyo is bahagyang banat lamang po ng ating dough. So ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng donut. Sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. Pala mga sangkay, kung sakaling gagawin nyo ito para pang negosyo ay mag-costing po kayo ha. Alamin nyo po kung magkano yung magiging puhunan nyo, at para malaman nyo rin, kahit hindi nyo pa na ibibenta, malaman nyo rin kung magkano magiging posibleng benta nyo at kung magkano rin yung magiging posibleng kikitain nyo. Kasi pag negosyo kayo, dapat po talaga ay meron kayong kikitain. Huwag nyo pong sasayangin yung inyong pagod, oras na inyong ginugol dyan sa paggawa ng produkto na yan, tapos wala man lang kayong kikitain. Kawawa po kayo. Sayang po yung pagod ninyo, sayang oras nyo. So ayan, bali next step natin mga sangkay, kapag naporma na natin ay paalsahin muna natin ng ilang minuto bago natin isalang. At ayan, after 50 minutes natin paalsa mga sangkay ay sinalang na natin. Kung mapapansin nyo, meron una nang naluto. Yung tinesingan ko lamang po yung mantika kung mainit na. So ayan, bali sasalang na natin after 50 minutes na ating paalsa. So ayan, dahan-dahan lamang po kayo dyan mga sangkay dahil napakainit ng ating mantika. Kumukulo po yan bago natin isa lang. So ayan, bali kabilaan mga sangkay, bali papupulahin lamang po natin yung ating donut. So ayan, pwede kayong gumamit ng kahit anong pambaliktad yan mga sangkay, basta kailangan maibaliktad nyo lamang po yan para maging pantay ang kulay ng inyong donut. At inuulit ko mga sangkay, paki-like at share po ng ating video, at kung sakaling ikaw ay napadaan lamang dito sa video kong ito ay subscribe mo na po yung aking channel at pindutin mo na rin yung aking bell button para kung sakaling meron akong bagong video ay ma-update ka po. At dito sa part na to mga sangkay, isaalisin na po natin sa mantika yung ating donut. Ayan, kung makikita nyo mga sangkay is pantay na yung kanyang kulay. Ayan, dahan-dahan lamang po kayo. Huwag nyo masyadong, kung sakaling gagamit kayo ng tong bread sa pag-aalis dyan sa mantika is huwag nyo masyadong pipisilin yung donut kasi malambot lang po yan. Masisira po sa forma yan, ang forma ng ating donut. Ito nga palang ating ginawang donut na 37 pieces mga sangkay is kalahating kilo lamang po ito ha. Pero kung sakaling gagawa kayo ng pangmerienda at para sa inyo ay marami yan, ay pwede nyo po pong hatiin yan para makagawa lamang kayo ng 1/4 kilo or 2 cups. Pero kung gusto niyo naman pong dagdagan, gagawin nyo halimbawa 1 kilo, ay doblehin nyo na lamang po yung mga sukat ng ingredients na nandyan sa ating description. Doblehin nyo lamang po dahil kalahating kilo po yung ating ingredients, sukat ng mga ingredients na nandyan sa ating description. At mga sangkay, paalala lang, huwag kayo basta-basta magpa-fast forward. Kung sakaling gusto nyo gawin yung recipe na ito, panoorin nyo po, maiksi lamang po itong ating video, panoorin nyo po simula hanggang dulo para wala po kayong ma-miss na step sa paggawa nitong ating donut. So naluto na po natin yung ating donut. Bali, palalamigin mo po muna natin bago natin lagyan ng ating icing. At ayan po yung ating mga naluto na donut. Bali 37 pieces po yan. So habang nagpapalamig tayo ng ating donut ay gagawa muna tayo ng ating pang icing. So ayan sa ating screen yung ating tatlong ingredients. Meron lang tayong butter, powder sugar at evap milk. So kung ayaw nyo pong gumamit ng evap milk, pwede naman po kayong gumamit ng tubig. Pero iba pa rin syempre ang sarap kapag gatas yung inyong gagamitin. So ay haluin nyo lamang po yung tatlong ingredients sa mga sangkay. Haluin nyo lang ng maayos. So ayan, kailangan diin-diin nyo para mawala yung mga buo-buo na powder sugar. Hindi ko na po sinalaan dyan yung powder sugar mga sangkay. Basta
Siguraduhin lamang po na madudurog nyo kung sakaling may mga bubuo. So ganyan lamang po kalambot yung ating icing para sa ating donut. So yan, 3 ingredients lang yan. Yung tinunaw na butter or malambot na butter, powder sugar, at evap milk. So ayan, bali pag nagawa nyo na yan, sausaw nyo ng inyong donut. So ayan o, ganyan lang yung ating simpleng paglagay ng icing ng ating donut. At sa toppings naman, pang disenyo, kayo na pong bahala. Optional lamang po yan. Naglagay lamang ako ng sprinkle or candy yan o. Kayo po kung may naiisip ko yung ibang design sa ibabaw ay pwede nyo pong ilagay. So yan, sana po ay nakatulong sa inyong video na ito mga sangkay. Huwag po kakalimutan mag-like at share ang ating video ha. At pakisubscribe na rin syempre kung sakaling kayo ay hindi po nakapag-subscribe. Maraming salamat sa suporta nyo sa aking channel. So ayan, ito na po yung ating finished product ng ating donut. Napakadaling gawin, simple lamang na mga recipe yung kailangan natin mga sangkay para makagawa tayo ng donut. So ayan, ito na po yung ating finished product ng ating donut. Pwede na natin ibenta. Thank you for watching.